Masayang araw po mga ka-PL. Baka akala ho ninyo, si Bangag lang ang sinalubong ng mga rallyista sa Canada. Aba hindi po. Hindi lang si Bangag ang napahiya sa mga Canadian citizen, mga kababayan. Kahit ang lukaret ng Palasyo Malacanang na si Auntie Claring, mga kababayan, pinutak sinalubong din po ng mga kababayan nating OFW na mga, syempre, galit na rin po sa korupsyon. Masasabi kong mga kaibigan po natin silang DDS. O eto ho ang video, mga kababayan. Panoorin po natin kung paano po napahiya ang lukaret ng Palasyo Malacanang, mga kababayan. Basahin ko lang po muna itong maikling caption lang naman. Siya nga pala, dalawang video yan, mga kababayan, pinagdugtong ko ha. Yung isang video, parehas po, pang-uusig, pang-aasar, pagmumura kay Auntie Claring. Yung isa, dinugtong ko. Makikita nyo po, mga kababayan, kung gaano po karaping mga DDS sa Canada. O ito na pa, basahin ko po. Claire Castro, nagsumbong sa Canadian Police. Nagsumbong nga kasi natatakot na siya, kinukuyog na ho siya eh. Matapos sigaw-sigawan ng mga Pinoy. O ayan, humingi umano ng tulong sa Vancouver Police si Auntie Claring matapos siyang sundan at sigawan ng ilang Pilipinong nagpoprotesta sa Vancouver, Canada, mga kababayan. Ito na, sa mga kumakalat na video, maririnig ang mga Pilipino na sumisigaw ng shame on you. Ayan na, Auntie Claire, what a cry baby, at makapal lang mukha. O, kita niya na. Habang sinusundan si Castro, may ilan ding nagpahayag ng kanilang pagtutol sa administrasyon at nanawagang ibalik umano ang flood control fund sa taong bayan, mga kababayan. Galit na po ang mga kababayan nating OFW sa Canada dahil po sa nangyayaring korupsyon. Ngayon, ito na po, mga kababayan, ang video. Panoorin na po natin. Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin? Patuloy na imbestigahan ang flood control. Ang flood control, ibalik ang pera. Binibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiyang naman kayo. Mahiyang kayo sa pera ng bayan. Ayan, si Claire Castro. Bring back the money to the cover of Filipino. Your face is ugly than what you are. Because you are a liar. Ma'am, You are a traitor. singganana, You are a thief. ilumdaman ako, singganan ko kagwapa sa inyo. Pero tani ang kwarta sang Pilipino, ibalik nyo. Kaluoy ang mga Pilipino. Ginaubos na ninyo ang kwarta sa flood control. Please. Please. Cry baby. What a cry baby. Please bring the money to the Filipino people. We have a big kaluoy ang mga Pilipino. Shame on you, Claire, Ginaubos na anti-Claire. ninyo ang kwarta sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Please, Cry baby. What a cry baby. please bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. I think we can hear you without that. Kapal ng mukha.
can film all you want, no problem. But they put freedom on you guys. Just let them film. You can film them all you want, no problem. We are harmless. We just want to let them know. Feel free to say what we need. She keeps on lying. She lies! She lies! Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. No, we are not violent. We're She's a liar! Sinungaling! 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 Pangit! Pangit! She's enabling the massive corruption in the Philippines. She pocketed billions of pesos! Yes! Yeah! Yes! Maleta gang! You're one of the Maleta gang! pangit mo! Ang pangit mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Pangit mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Kamatay ka na tayo na! Nakita pa ka ng PC! Putang ina mo! Di! Walang mababaon! Sigurado mga kababayan, hindi ito sasabihin ni Claring pagdating nila sa Pilipinas. Babaguhin po nila ang kwento. Sasabihin nila, hindi, mahal na mahal kami ng mga Pilipino sa Canada. Sinalubong kami ng kagalakan. Ha? Sinalubong kami ng pagmamahal. Ayaw pala minumura na. Ang kapal ng mukha mo. Sabi ka na, mamatay ka na. Putang ina mo. At Claring, ano? Nakita mo na, kung paano galit na ang mga Pilipino sa inyo. Isa ka pa kasi, ayaw mo magsabi ng totoo eh. Wala ka ng ibang ginawa sa pagiging spokesperson mo, kundi siraan ng mga Duterte, pabanguhin ang amo mo kahit na ubod na ng baho. Nakikita ng mga tao yan? Nakikita ng mga Pilipino yan? Hindi tanga ang mga Pilipino, hindi bulag sa mga pangyayari, lalong-lalo na sa korupsyon. Kaya ayan ang napala ninyo. Mga kababayan, hindi po ito pinick up ng mga bayarang media. Sa mga vlogger nyo lang po ito mapapanood, mga kababayan. Pakishare nyo po ito. Itong video natin na ito. Hanggang sa makarating po kay Auntie Claring, mga kababayan. Minumura na siya, sinugod siya, hindi niya matiis, natakot na yung ale, kita yung ngiti niya. Pilit na yun. Ngiti nga. Pilit na yung ngiti niya, mga kababayan, kasi napahiya na po siya eh. Dahil sa kahihiyan. May mga siyempre naka-video. Ito nga, kumalat na. Ipapakalat pa ulit natin to, mga kababayan. I-share nyo po itong video na to. Kasi pasisinungalingan po nila ito, mga kababayan. Pag uwi nila sa Pilipinas, sasabihin nilang maraming mga nagmamahal at sumalubong sa kanila. Pero ang katotohanan, sinalubong ho sila ng mura. Sinumpa pa, mamatay ka na sana. Anak ka lang to dyan talaga, di ba? Hindi ho nila sasabihin to. Kaya dapat ilabas po natin ito, mga kababayan. Kagaya po nitong isang video na ipapanood ko pa rin po sa inyo. Kasi ang sinasabi ngayon ng mga loyalista, sinalubong nga daw sila bangag ng mga Pilipino na nakasuot po ng kulay pula.
na damit. Pinapakalat nila na yung mga nakakulay pula na yon, taga-suporta o loyalista ni Bangag. Abay, ang katotohanan, hindi po, mga kababayan. Hindi po sila nagsuot ng kulay pulang damit para salubungin ang Bangag nating presidente. Kundi, ang kadahilanan, eto, panoorin po natin, isang kababayan nating OFW sa Canada, siya po ang magpapaliwanag sa inyo. O eto na, panoorin po natin. So ito na nga mga lods, di ba nagpunta dito sa BBM? So dumating siya dito July 1, tapos itong mga loyalista, ang ingay-ingay dun sa may blow up. Nasabi nila na mahal daw si Bangag dito sa mga Pilipino kasi pagdating daw niya dito ang daming nakapula. Ganito kabubo ang mga loyalista mga lods, trust me. Masyado silang asyumera. Kasi ang totoo niyan, dumating dito yung Bangag, July 1, which is Canada Day. And definitely, marami talaga magpupula kasi nagsiselebrate sila. Ang color ng Canada flag is red and white. Definitely, ang dami talaga magpupula nun mga lods. Kaya sumira dyan mga loyalista kasi ang totoo niya, nung pagdating ni Bangag dito, sinalubong siya ng rally. Diba, nakakahiya. Tapos nung nagpunta siya ng Granville Street kasi pumunta siya ng Jollibee kasi nga pabida siya, diba? Bida ang saya. Minura siya ng isang Pilipino doon. Diba, nakatikim, ganon. Well, anyways mga lods, yung pagpunta ni BBM dito is good naman siya kasi it's a bilateral free trade agreement between two countries, Canada and Philippines. So ang tanong, ganito, yung pera ng Canada na papasok sa Philippines, dollar yun mga lods. Sa tingin nyo ba makikinabang ang mga Pilipino noon? Ang makinabang yun mga lods, yung mga buaya, nakaabang na. And mga lods, alam ko matalino si Prime Minister McCartney, alam niya yung administrasyon ngayon kung gaano ka-corrupt. Pero sinisit aside niya yun kasi nga, matalino siya eh. May benefits ang mga Canadians sa trade na to. So sana kung matalino yung presidente natin, makikinabang din sana ang mga Pilipino nito eh. Kaso matalino ang presidente natin sa pangungurakot. Kasi yung Prime Minister dito mga lods, hindi siya kurakot as in, he is doing his best para palalo yung ekonomiya ng Canada ngayon. Kaya siya nakipag-tie up talaga ng mga iba-ibang country. And that's for the benefits of Canadians. Ganun ang Prime Minister dito mga lods. Si Bangag, nakipag-tie up ng mga iba-ibang country for the benefits of his pocket. Ganun ang pagkakaiba nila. King ina. Canada Day po, mga kababayan. Kaya nagsuot ng kulay pula ang mga tawag dito, Canadian citizen. Ayan. Hindi po para sa pagsalubong sa Bangag na presidente. Canada Day. Ayan, naintindihan nyo na. Mga loyalista, palibhasa, mga tanga at bobo kayo. Nakakita lang kayo ng kulay pula para sa inyo, mga makamarkos na. Hindi ho ninyo inaalam ang katotohanan. Di ayan, nasupalpal kayo ng isang kababayan natin na matagal nang naninirahan sa Canada. Canada Day. Hindi yun para kay Bangag Day, kundi Canada Day. Isa pa lang yan sa mga ipinapakalat nila, mga kababayan. Isa pa lang yan na, sinalubong si Marcos, marami palang doon, loyalista, nagkulay pula. Anak ng tutsa, Canada Day pala. Ang isa pa sa mga ipinapakalat nitong mga Bangag, nitong mga loyalista, mga kababayan, nag-speech si Bangag, siyempre, mag-i-speech siya Wala daw script na hawak. Wala daw binabasa. Totoo ba? Na walang script na binabasa ang Bangag nating presidente. Ito, pruweba, mga kababayan, na nagbabasa si Bangag. Kailan ba nagsalita yan nang walang binabasa? Wala namang laman ang utak niyan. Nakakapagsalita yan ng maayos kasi may binabasa. Sa mga ambush interview nga, dubi-dubi-dap-dap nga yan. Wala nga masabing matino. Kasi walang script. Pero, eto, ipapakita ko po sa inyo mga kababayan, litrato. Litrato lang, hindi po video. Ayan Di ba? Meron pong teleprompter mga kababayan. Nakatingin nga yun, nakatutok nga yung mata niya. Silipin ko dito
Oh, nagbabasa po sa teleprompter ang bangag nating presidente. Pero pinapakalat po ng mga loyalista nga. Wala daw binabasa ang script. Ano yun nasa harapan? Mga tanga. Huwag nyo kaming gagawing tanga na kagaya ninyo. Alam na namin na ang presidente natin hindi yan marunong magsalita kapag ka walang binabasa. Ayan o, liwanag o. O, dalawang litrato yan o. Nagbabasa. Anyabang ninyo. Talagang ipinangalandakan ninyong matalino yung ating presidente. Nasaan ang talino niyan? Marunong lang magsalita ng English yan pero walang diskarte. Malayong malayo kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya sa 2028, mga kababayan, sino man sa mga Duterte, kasi hindi po natin alam kung ano ang mangyayari sa ating pangalawang Pangulo. Lalo na, sa Lunes na po magsisimula ang impeachment sa ating pangalawang Pangulo, Inday Sara. So, suportahan din po natin yan. Naroon din po tayo niyan sa Senado. Makapagbibigay po ako sa inyo ng live, mga kababayan, kung ano po ang kaganapan sa labas ng Senado. Inshallah, makapasok tayo sa loob mismo ng Senado sa tulong ni Senator Rodante Marcoleta. Kahit papaano, mga pictures o short videos, meron po ako may papakita sa inyo. I-upload ko sa aking social media. Sana lang naman. Di po ba? Suportahan din po natin ang impeachment ni BP Inday Sara. Halimbawa, kung kinakailangan ng puwersa, no, para magkaroon po ulit ng panibagong rally sa labas ng Senado, sana daluhan po natin. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.